Rizal at bakit nga ba ito naging kontrobersya sa kasaysayan ng Pilipinas? Ano nga ba yung naiambag nito patungkol nga ba dito kay Rizal? Ano nga ba yung bakit nga ba ito pinagtatalunan at nagiging debate hanggang sa ngayong panahon, okay? So, bibigyan natin diin ano nga ba yung mga detalye at ano nga ba yung mga iba't ibang mga issues regarding nga ba dito sa retraction ni Rizal. Bago ang lahat, let's discuss first, ano nga ba ang retraction? Pag sinabi nating retraction, ang retraction ay isang formal na pag-urong o pagbawi ng isang naunang pahayag, paniniwala o paninindigan. Sa mas simpleng salita, ito ay parang pagsasabing binabawi ko ang dati kong sinasabi o paninindigan. So alam naman natin na si Rizal ay isang author na gumagawa ng iba't ibang mga akda na kung saan ang mga akda na ito ay patungkol sa gobyerno ng Kastila at the same time ito ay tumutukoy doon sa konsepto na maling gawain ng mga prayle. Tatandaan ha, maling gawain ng mga prayle. Hindi binibigyan diin ni Rizal doon sa kanyang mga gawa ang mismong Katoliko o yung mismong simbahan. Bagkus binibigyan niyang diin dito yung mga maling ginagawa ng mga tauhan sa simbahan. Kasama pa nito, okay, tinutuligsa din ni Rizal sa kanyang mga gawa. Okay, doon sa kanyang mga ginawang mga nobela at hindi at bukod pa sa mga nobela, pagtuligsa niya doon sa bukod sa nobelang ginawa ni Rizal ay gumawa din po siya ng iba't iba pa pong mga sulatin na kung saan itong mga sulatin na ito ay tumutukoy nga doon sa mga kamaliang ginagawa ng gobyerno at the same time ng simbahang Katoliko. So ngayon, sa madaling salita, ano nga ba yung tinatawag nating retraction? For example, ibig sabihin nito, kapag ikaw halimbawa ay nagsabi at nanindigan ka sa isang sitwasyon or ideya, kapag nais mo itong bawiin o halimbawa naman binawi mo yung konsepto ng pagbibigay mo ng ideya doon sa isang sitwasyon o di kaya naman sa isang tao, ito na po yung tinatawag na retract. Ibig sabihin, pinapawalang bisa mo yung kaisipan at konsepto na binahagi o yung konsepto na sinabi mo at pinaniniwalaan mo regarding doon sa isang sitwasyon. So ngayon, sabi dito, sa konteksto ni Jose Rizal, ang retraction ay tumutukoy sa di umano'y pagbawi niya sa kanyang mga isinulat laban sa simbahan. Ito nga yung sinasabi sa inyo kanina ni Sir, laban sa simbahan. Sabi nga po ni, tatandaan na, emphasize ko lang, ang nilalabanan niya sa simbahan ay hindi mismo yung relihiyon na Katoliko. Bagkus ang nilalabanan niya sa simbahan ay yung mga tauhan, yung mga praile na kung saan minamaltrato ang mga Pilipino at gumagawa ng kasamaan kahit sila ay tagasunod ng Diyos. Tulad ng Noli Me Tangere, ito yung nobelang tumuligsa. Ito yung nobelang nagdiin kay Rizal para siya ay kainisan, okay, at kagalitan ng mga tauhan sa simbahan at the same time ng mga tauhan sa pamahalaan ng Espanyol. Okay? So alam naman natin, Noli Me Tangere, Touch Me Not, at El Filibusterismo na kung saan pinapakita dito ang pagiging filibustero ni Jose Rizal na kung saan pag sinabi na ikaw ay filibustero, ikaw po ay protestante ng simbahan. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa hadikain ng mga praile dahil nga alam mo nga sa sarili mo na mali yung ginagawa ng mga praile at sa pagiging kasapi niya sa mga grupong laban sa pamahalaang kolonyal ng Espanya. Ito na nga, 'di ba sabi ni Sir last time, nagkaroon ng issue na kung saan pinagkamalan si Rizal na siya ang nanghuna sa samahan ng mga katipunan. Dahil nga po sa pagiging idolize ni Bonifacio kay Rizal, napagkamalan ngayon na si Rizal yung nangunguna doon sa samahan or tinatawag nating secret society o mas kilala na KKK. 'Di ba sabi nga po ni Sir, never na never sasali si Rizal sa samahan ng KKK. Bagkus si KKK at ang hangarin ni Rizal ay hindi magkatugma. Bakit po sir? Di ba nga po nung binuo ni Rizal yung La Liga Filipina, ang hangarin ng La Liga Filipina ay makamit ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng maayos, okay, at payapang pamamaraan. Ibig sabihin hindi gumagamit ng dahas, hindi gumagamit ng pakikipaghimagsikan, okay, o revolusyon. So ngayon si Rizal, ginamit niya ang konsepto sa pamamagitan ng hangarin niya ng La Liga Filipina na maging parte tayo ng Espanya. Sa paano tayo magiging parte ng Espanya? Tayo po ay magiging extension province, okay? Kahit malayo tayo sa lugar ng Espanya o mismo sa lokasyon ng Espanya, tayo magiging extension province lamang. Kikilalanin na tayong malayong probinsya ng Espanya para kapag tayo naging probinsya na ng Espanya, kung ano man yung mga kalayaan ng mga Espanyol, okay, ay makamtan na rin nating mga Pilipino dahil nga tayo kaisa na nila. Okay, parte na tayo ng kanilang bansa. Ngunit hindi ito nangyari. Okay, bakit nga po ba sir hindi ito nangyari? Kasi hindi nagtagal, si Rizal ay nadakip, okay? Si Rizal ay nadakip dahil nga po sa kanya mga ginawang nobela at pinatapon siya doon sa dapitan, di ba nga po? Sa dapitan, hindi pa siya dito pinatay, hindi pa siya dito ipinapatay. Kaso, merong issue sa dapitan nung pinatapon si Rizal. Dapat magsusulat na si Rizal ng retraction. Ano ba yung retraction? Meron nang naunang copy sa dapitan na retraction, ngunit hindi lamang ito natuloy. So, ibig sabihin, magbibigay sa atin na hint na hindi pa man siya bibitayin sa panahon na ito at hindi pa naman siya nagkaroon ng kaso at naging sobrang init sa mata ng Espanyol at hindi pa naman siya nililitis para bitayin, nagkaroon na siya ng ideya para magsulat ng tinatawag na retraction. Okay? Nagkaroon na siya ng ideya na magsulat para sa retraksyon. Tandaan ha, no, nandoon pa lang siya sa dapitan, nagka-idea na siya, inumpisahan niya na ang pagsulat ng retraksyon kaso hindi ito natuloy.
Okay, so ngayon, after mapunta ni Rizal sa dapitan, nakalaya pa naman si Rizal, okey, nakalaya pa naman si Rizal nung siya ay kinulong sa dapitan. Ngayon, ang nangyari po dito, etong KKK na ito, sabi nga po natin, 'di ba, nung na-discover nga yung KKK o yung secret society, bakit nga sir, na-discover yung ano, yung KKK, 'di ba nga po si Patino, anong ginawa ni Patino? Nagsumbong siya doon sa isang madre, na kung saan sa kapatid niyang madre, na kung saan ang ginawa naman ng kapatid niyang madre, sinumbong naman ito kay Padre Mariano Hill, na kung saan ito si Padre Mariano Hill, siya yung nagsumbong sa mga militar ng Espanyol, kung kaya't agad na nung nalaman na kaagad na na mayroong secret society, anong ginawa ni ano, ni ah, anong ginawa nung Gobernador General, which is yung Gobernador General na ito ay si Basco, okay? 'Di ba sabi nga ang ginawa nga ni Basco, 'di ba nagpaano siya, nagsagawa siya ng tinatawag na batas militar o yung martial law sa 8 lalawigan ng Pilipinas. Ito nga yung nasa sinag ng Pilipinas. So ngayon nung na-discover nila ang Katipunan, 'di ba nga ang narinig ng mga Kastila o yung mga sundalong Kastila, ang sinisigaw ng mga Kastila ay yung pangalan ni Rizal. Rizal. At the same time, nung pumasok sila doon sa may kwarto ni Andres Bonifacio or sa room ni Andres Bonifacio, nakita nila ang larawan ni Dr. Jose Rizal. So ito yung lalong nagpainit doon sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Kung kaya't si Dr. Jose Rizal ay nilitis, okay? Nilitis at kinulong. At itong naging rason kung bakit nga ba siya bibitayin sa panahon na ito. Okay, so nag-go back na tayo sa story ng mga nakaraan. Yun yung naging rason kung bakit nga ba itong si Dr. Jose Rizal, bago siya patayin or bitayin, ay kinakailangan niya muna magkaroon ng tinatawag na retraction para syempre mawawala man si Rizal sa mundong ito, at least nalinis ni Rizal kung ano nga ba yung pangalan ng mga praile, at the same time ano nga ba yung paniniwala patungkol sa paniniwala ng Katoliko, at syempre pagbabalik loob na daw ni Rizal, okay, sa simbahang Katoliko bago siya ilibing. Kasi nga 'di ba sinasabi natin, kung wala kang pinaniniwalaan na relihiyon, at the same time kung ikaw ay tumutuligsa sa mga praile at hindi ka nagsisisi, ang paniniwala sa atin ng mga ano na ito, ng mga praile na ito, tayo